Maagang nagpakilala mga pare ko itong si Luke Kennard sa Lakers kontra dito sa Warriors. Sa unang game kasi niyan, nakapag-contribute agad yan sa team offense nila mula sa 10 points, 4 of 7 shooting na may 57% sa field, 2 of 4 sa 3-point line, plus 2 assists, 2 rebounds, 1 steal. Sa 26 minutes played niya, kaya talagang sa unang debut pa nga lang raw nito, litaw na agad yung pagiging effective niyan bilang elite shooter na naaasahan sa two-way role pa. Sa game ng Lakers kontra Warriors kasi mayroon silang 50.7% sa field at 40.7% from 3 na biglang tumaas nga sa unang debut pa lang nitong si Luke Kennard na nakikitang pwedeng araw na ito na rin talaga ang missing piece na hinahanap ng Lakers pagdating sa isang elite shooter dahil sa mahinang shooting efficiency ng Lakers sa season na to bago yung trade na nangyari. Halos si Luka at Reeves lang rin naman kasi ang inaasahan dyan ng Lakers na may mataas na shooting percentage sa lineup nila. Si Reeves may 51% sa field at 36% sa 3. Si Luka may 47% sa field at 36% sa 3-point area. At si Lebron mayroon lang 51% sa field at 30% sa 3-point area. Kaya yan lang yung dalawa ngayon talaga sa Lakers na inaasahan na may mataas na shooting efficiency. Kaya malaking bagay nga araw ngayon na nakuha ng Lakers itong si Luke Kennard para sa contention nila sa West. Kahit kasi nung naglalaro pa sa Atlanta Hawks itong si Luke Kennard, maganda na ang nagiging track record niyan. Sa 46 games yan sa Hawks, nag-a-average siya ng 7.9 points, 2.2 rebounds, 2 assists per game at may 53.8% na shooting sa field at 49.7% shooting sa 3-point line plus 91% shooting sa free throw line. Kaya sobrang taas ng shooting efficiency nga raw talaga nitong si Luke Kennard na malaking tulong sa malaking problema ng Lakers ngayon. Sa interview after ng game, sinabi niya na confident nga raw siya sa shooting niya kahit unang debut niya pa lang sa Lakers at pagpasok niya pa lang daw, naghahanap na nga raw agad siya ng magandang shooting lalo na pagdating sa 3-point area na inaasahan sa kanya ni JJ Redick. Kaya after ng game, pinuri din mismo ni Redick yung performance nitong si Kennard. Sinabi ni Redick na perfect fit nga raw sa sistema ng Lakers itong si Kennard lalo na pagdating sa ball movement system na gusto nga raw patakbuhin sa Lakers. Mabilis mag-release ng tira, mahusay mag-out at gumalaw ng off-ball. Hindi kailangan nga raw na maging ball dominant itong si Luke Kennard para lang maging effective. Elite shooter talaga yan na kahit pasahan lang at tumira nagiging effective na. Pero mas kailangan pa rin nga raw na maging effective to sa team defense. Kaya ngayon talagang lumitaw na yung pagiging effective ni Kennard sa team system nila at nasagot na yung problema ng mga to sa elite shooter na 3-and-D guard pa. Samantalang si Lebron din naman pinuri yung first debut game nitong si Kennard sa kanila. Sinabi ni Lebron na ramdam niya nga raw agad yung presence ni Kennard sa court dahil sa pagiging elite shooter na kailangan nga raw depensahan talaga ng mahigpit ng opponent team. Based naman kasi sa mga analyst, kapag nasa floor si Kennard, hindi pwedeng i-double team si Lebron o Luka, pwede rin si Reeves dahil kailangan ng defender na manatili nga raw sa perimeter depth dito kay Kennard. Kaya pwedeng magkaroon ng open shot sa pagitan ni Lebron, Luka at Reeves ngayon. At pinuri rin kasi mismo ni Lebron yung pagiging fit ni Kennard sa offense ni Redick na heavy sa spacing at movement shooting. Ito rin nga raw kasi talaga mismo yung hinahanap ni Lebron at JJ Redick sa lineup nila. Isang shooter na hindi nga raw natatakot na tumira kahit mag-miss pa sa outside. Kaya talagang mataas nga raw ngayon ang confident nitong si Kennard sa lineup ng Lakers dahil yan din kasi mismo yung problema nila elite shooter na walang hesitation tumira sa labas. Si Kennard opposite, automatic shooter na. May mas maluwag na driving lanes at mas maraming open looks ang Lakers kapag nasa loob ng court yan, lalo na kung kasama nga raw si Lebron, Luka at Austin Reeves. Yan mismo yung nakikitang malaking impact nitong si Kennard ngayon sa rotation. Kapag nasa floor si Kennard, hindi pwedeng i-double team ng opponent team si Lebron, Luka at Reeves dahil kailangan ng defender na mag-i-stay sa kanya para depensahan siya sa perimeter o 3-point area. Kaya nakikitang lalong luluwag ang driving lanes o spacing sa Lakers lalo na pagdating sa mga open look shots. Kaya yung first shot rin mismo ni Luke Kennard sa transition 3-point na nagpa-energy sa crowd at team kontra sa Warriors na nagbibigay nga raw ng confidence boost at napapansin agad
ng mga coaching staff at mga teammates niya, yung impact niya na nagpapakita nga araw talaga ngayon na worth it ang trade na nagawa ng Lakers dito kay Luke Kennard. Ang Lakers sobrang mahina sa 3-point shooting sa season na to. Nasa 22 team sila sa NBA ratings bago ang trade. Kaya talagang nag-focus ang Lakers na makakuha ng elite shooter ngayon. Sa career ni Kennard, meron niyang 44% sa 3 at halos 50% na ngayon sa season na to. Kaya nasa elite level na yan. Kaya tinatawag rin ng mga Lakers insider na laser shooter itong si Kennard sa kanila. Kaya sobrang laking araw talagang upgrade ang pwedeng mabigay niyan ngayon sa spacing ng Lakers sa team offense. Pwede siyang maging key play of rotation sniper o pwede siyang maging starter depende sa lineup o matchup. Pero kailangan pa rin nga araw to ng defense at consistency sa game.